So, bali ito yung itsura niya. Ayan. So, umiikot na siya. Hi! This is TechDad and welcome to my channel. Hello again mga ka-tech dudes and tech dudettes. So welcome again to my channel. So ang magiging problem natin ngayon or ang problem natin ngayon is yung U12 error ng Panasonic, no. So whether it's 8.5, 9.5, 10.5 or something, no. Ang usual kasi na problem talaga is yung lead sensor ng washing machine na to. So, kung mapapansin nyo, nakasarado siya. So, ayan. Slowly. So, okay pa naman yung hydraulics niya. And, once na bumaba na siya, ganun pa rin yung magiging error niya. So, bakit nga ba ganun? Yung sensor kasi na nandito sa loob, sa ilalim nito, palyado na or sira na talaga. Pwedeng nababasa siya or yung moist ng katulad sa amin, nandito lang siya sa may CR. Possible na nababasa siya ng moist yung pinaka-sensor niya. Pwedeng mga lawang yon and possibly hindi talaga siya gagana. Meron ibang ginagawa na binabypass yon. So, ang ginagawa is yung pinagdidikit lang yung mga wire, yung tatlong wires, okay na. At least hindi ka nabibili ng lead sensor niya. Kaya lang, dito sa case natin, kasi hindi naman talaga ako magaling sa wiring. Although nag-try ako, hindi siya successful. So, ang ending is, bumili na lang ako ng spare parts. So, hindi naman siya katulad na katulad, pero at least kahit paano may pamalit tayo dito sa may Panasonic natin na automatic washing machine na inverter. Bale, ito nga pala yung nabili natin sa Shopee. So, ito yung part niya. So, hindi naman siya exact part, no? Hindi siya yung exact number na makikita nyo. Pero pwede na rin to. Basta kamukha siya and almost kasing size talaga. And yung parang kahawig na kahawig lang talaga. And mababasa nyo naman sa description kung pwede yun sa mga units nyo or sa may washing machine nyo. So ito nga yung nabili ko sa Shopee, around 306 pesos. Although may mas mahal pa rito, hindi ko lang sure kung okay rin ba yun. Pero ito kasi, titignan natin kung okay ba siya. So kadarating lang nito, kaka-deliver lang. In-order ko siya kahapon and ganoon siya kabilis na deliver sa akin. So depende siguro sa area na kung nasan kayo. So bali, ito yung itsura niya. Ayan. So yan yung mga part number niya. Ayan. And ito yung parang pinakasakit niya. So kung makikita nyo, okay naman siya. Wala naman siyang damage, wala naman siyang kalawang. So brand new talaga yung nabili natin sa Shopee. So ngayon, paano nga ba natin papalitan yung lead sensor na meron dito? So first of all, tatanggalin muna natin yung saksakan. And pag natanggal na yon, ito yung mga tatanggalin nyo. So meron parang plastic dito, tinanggal ko na siya. So pinakatakip lang siya, parang rubber lang siya. And then tinanggal ko na rin yung tornilyo. So magkabilaan yan. Nandito rin naman sa isang side. So nandito. And once natanggal naman na yon, meron naman dito sa magkabilang side naman. So ayan, tinanggal ko na rin. And sa other side na rin. Yan. Diyan. Tatanggalin muna natin yung saksakan para hindi tayo mag-ground. Ang ginawa ko palang pag-angat sa kanya is hinawakan ko lang siya rito and inangat siya. Magagawa nyo yun once natanggal na yung mga tornilyo sa apat na sides, yung pinakita ko kanina. And pag inangat nyo siya, ipapatong nyo lang sa may ganito. So okay lang naman yan. Okay lang na nakapatong yan. So okay lang din yan. Basta may kahit papano may support siya sa likod para hindi siya in any way na mababalik. So ganyan ko lang siya ginawa. And ito na yung pinaka wire natin. So parang pinaka harness din siya rito. Tatanggalin lang din natin siya. Parang may lakas siya dito. And dito ko lang siya tatanggalin.
make sure na nakatanggal yung saksakan. Possible may mag-ground kayo rito. So, tinanggal ko lang siya rito sa pinaka-harness niya. So, ayan. So, once na may enough space na kayo para makuha yung sensor natin, okay na yan. Yan nga pala yung ginawa ko. And tinry ko siyang pagdikitin, no? So, i-bypass ko sana. Kaya lang, hindi ko rin siya nagawa. Kaya ang ginawa ko, pinagduktong ko na lang ulit. Hindi ko rin sure kung tama ba yung pagputol ko. And hindi ko rin sure kung gagana siya. Kaya ang ginawa ko, naghanap na lang ako online para papalitan na lang talaga yung sensor natin. Hindi rin kasi ako talaga electrician eh. Hindi rin talaga ako marunong talaga sa mga wirings. And kita nyo naman, pangit talaga yung pagkakakat ko dito, no? So, dinuktong ko na lang uli siya kasi naputol ko siya. So, yan talaga yung mga nangyayari pag hindi talaga tayo magaling sa mga electricals. So, tatanggalin na natin siya. Dito lang naman yung pinaka-lock niya. Ito na nga pala yung mga sensor natin. Ito yung nasira and ito yung bago. So, ayan. Same naman siya, parehong-pareho. Magkaiba lang talaga yung numbers niya. So, N2, ito NB yata or N8 yung nakalagay. Pero, para sa akin kasi once na parang pareho naman siya, okay lang din. And titignan nyo rin sa description kung okay siya sa model na meron yung washing machine niya. So, yan. Ito naman kasi medyo pareho naman siya. So, yan yung pinaka-basis ko. Other side niya, yung kabilang side. So, halos pareho lang naman. Pero kung mapapansin nyo, may mga kalawang to. And actually, tinry ko nang i-repair to. And sinubukan ko muna siyang linisin. Pero hindi talaga siya gumana. Nilinis ko siya ng WD-40 para kahit papano matanggal yung kalawang na nandito. Kaya lang, hindi ko sure kung bakit hindi gumana. Siguro malalim na yung kalawang na nasa loob. Kaya hindi na rin siya gumana. Yun yung last choice ko talaga para hindi na ako bibili sana nito. Kaya lang, hindi pa rin siya gumana. Kaya ayan, napabili tayo nito. So, ganyan yung itsura niya. So, parehong-pareho rin naman siya. So, ito na nga yung bago. So, titesting natin kung mag-o-okay ba siya bago natin ibalik sa may pinakalagayan niya. Kasi sayang naman kung hindi pa nagagana tapos nailagay nyo na, di sayang yung trabaho, sayang yung effort. So, titignan muna natin. Isasaksak muna natin itong washing machine natin. Titignan natin kung gagana siya. So, dapat magbumaba siya ng 14 kung okay siya. So, ayan. Okay yung nabili natin. So, umiikot na siya. Noong una talaga hindi. So, sa ngayon, nakita na natin na okay siya, gumagana siya. So, ayan, natanggalan natin yung saksakan. So, gawin nyo lagi yan every time na hawak kayo ng mga electronics. Kasi possible talaga na mag-ground kayo rito or worst, makukuryente kayo. So, yun, ginawa ko na. And then, ikakabit na natin sa harness. Ito naman, ito, yung pinaka parang lock niya, yung may bilog niya dito. So, ilalagay nyo muna siya dyan. Tapos ito yung parang pinaka-lock niya. Ayan. So para stay in ano siya, in place lang siya. So pag napasok niyo na yan, push nyo lang. So ganun lang kadali. So bali, ganun lang kadali talaga na magpalit nitong nung lead sensor natin. Once natanggal nyo na yung 4 na tornilyo na nandyan, ganun lang siya kadali iangat. So, mapababae ka, mapalalaki, kayang-kayang yan. Basta marunong lang kayo mag-DIY ng kahit konti. Meron kayong lakas ng loob na gawin yan. Kasi syempre, magano rin naman yung magagastos natin pag pina-repair natin to sa mga technician, no? So, hindi ko rin alam kung magano, pero at least nakatipid tayo kahit papano. So, ang pinaka-labor natin is labor of love, and then bumili lang tayo ng pyesa, and then good to go na siya. Okay na siya. Yung kasi yung pinaka common problem ng Panasonic washing machine, yung lead sensor talaga. So, mas maganda meron na rin kayong spare parts sa bahay nyo just in case na magloko yung lead sensor nyo. So, yun lang. Thank you for watching and God bless!